Sa nakaraan nating recap ay natapos tayo kung saan, matapos ng nilalang kainin ang buwaya ay agad na rin itong nagtungo sa ibabaw ng ilog upang dito ay mas lalo siyang makakain ng marami. At ang malaking nilalang na dumating ay kinilala ng ating bida bilang Ancient Savage Ape. Walang kahirap-hirap nitong nilantakan ang mga Sarcosuchus, na tila ba ay isa lang itong mga ordinaryong halimaw sa kanyang mga mata, kahit na maraming nakapaligid sa unggoy na buwaya ay hindi man lang ito nagpakita ng katiting na takot. Bagkus ay ang mga Sarcosuchus pa ang lubos na kinilabutan sa malaking nilalang. Paglingon ng Ancient Savage Ape ay napansin nitong balak siyang takasan ng mga buwaya kaya naman, walang ano-ano ay agad niya itong inatake gamit ang katawan ng Sarcosuchus na kanyang pinaslang. At nang tumama ang kanyang atake sa Sarcosuchus ay mabilis ding sumunod ang Ancient Savage Ape upang mabilis na paslangin ang papatakas ng mga Sarcosuchus. Maya-maya lang habang taintim na kumakain ang Ancient Savage Ape ay may napansin itong nilalang na nakamasid sa kanya, kaya naman agad itong napalingon kung sino ang nilalang na ito, mula sa di kalayuan ay tahimik na pinagmamasdan ni Lin Yuan ang nilalang, na tila ba ay naghahanda lang ito sa posibleng mangyari. Maya-maya lang ay hindi nagustuhan ng Ancient Savage Ape ang inasal ni Lin Yuan kaya naman ay nagalit ito sa ating bida, samantala namang ang ating bida na batid ng walang magiging laban sa kanya ang Ancient Savage Ape kung sila man ay magkaharap ay naniniwalang hindi maiinis sa kanya ang ape, bagamat buong tiwalang kayang-kaya ni Lin Yuan kalabanan ang Ancient Savage Ape ay mas pinili na lang nitong magpakumbaba dito at wag kalabanan ang unggoy, kaya ng ating bida ginagawa ito ay dahil mas ginusto niya munang sangayong magpaka-low profile, para na rin hindi siya makaakit ng malalakas na kalaban. Kumaway siya sa unggoy upang ipakita ang kanyang hindi intensyong pakikipaglaban, sinabihan pa ni Lin Yuan ang ape na napadaan lang siya ngunit maya-maya lang ay ito'y aalis na din. At habang papaalis ang ating bida, naisip nitong kung naiintindihan ba ng Ancient Savage Ape ang kanyang sinabi sa pamamagitan ng wika ng tao, na panatag na ang kalooban ng ating bida nang medyo kumalma na ang nilalang kaya naman hindi na niya ito pinakialaman. Ngunit taliwa pala ang pagkakaintindi sa kanya ng nilalang dahil wala pala itong naiintindihan sa mga sinabi ng ating bida, bagkus ay sinunod lang nito ang kanyang instinct, kung saan base sa kanyang pagkakaalam ay ang mga unggoy na nagpakita ng pagtawa ay nangangahulugan lang na ito'y natatakot o kinakabahan. Samantala namang ang unggoy na nagpakita ng pagtaas ng kamay ay ang ibig sabihin ito'y may gustong isang bagay sa kanya, o di naman kaya ay ito ay gusto siyang paalisin, kaya naman labis ang unggoy na nanggalaiti sa ating bida, dahil matapos ang ginawa ni Lin Yuan na mga galaw ay nasabi ng Ancient Savage Ape na nagkukunwaring natatakot ang ating bida, nagagalit ito dahil sa kanyang pananaw ay pinagtatawanan siya ni Lin Yuan, kaya naman hindi na nito napigilan pa ang kanyang galit at agad itong naghanda upang buong tapang nakaharapin si Lin Yuan upang ito'y turuan ng leksyon. Mabilis na hinabol ng Ancient Savage Ape ang ating bida upang ito'y paslangin, ngunit ang ating bidang hindi pabatid ang nangyayari ay takang-taka na napatanong sa kanyang sarili kung bakit ang unggoy ay labis na nanggagalaiti sa kanya, samantala namang kani-kanina lang ay ito'y pala kaibigan. Sa bilis ng unggoy tumakbo ay mabilis lang nitong naabutan ang ating bida, kaya naman ay agad nitong walang pagdadalawang isip na inatake ng isang malakas na suntok si Lin Yuan, ngunit walang kahirap-hirap lang naman itong iniwasan ng ating bida, pagkaiwas-iwas pa lang ni Lin Yuan ay mabilis na namang pinasundan ng Ancient Savage Ape ng isang malakas na bayo ang ating bida, buti na lang si Lin Yuan ay muling nakaaksyon ng mabilis dahil kung hindi ay hindi ito bubuhayin ng malakas na atake na pinakawalan ng unggoy. At habang nangyayari iyo'y, lubos na namamangha si Lin Yuan sa ipinapakitang lakas ng unggoy subalit mabagal lang gagalaw ang unggoy umatake ngunit ay puno ito ng mga kuko, kaya naman mabilis lang itong naiiwasan ng walang kahirap-hirap ng ating bida. Dagdag pa ni Lin Yuan na pangmamaliit sa nilalang na Ancient Savage Ape na ito ay hindi nag-iisip at basta-basta na lang sumusugod ng pabigla-bigla, kaya naman ang Ancient Savage Ape ay nagsasayang lang ng lakas sa pagsugod kay Lin Yuan. Kaya naman wala lang para sa ating bida ang mga ginagawang atake ng unggoy, bukod pa dyan ay madali na lang si Lin Yuan makakaganti dahil sa madaling basahin ang bawat suntok na gagawin ng unggoy. Gumawa ng taktika ang ating bida upang mapabagsak ng madali ang Ancient Savage Ape sa pamamagitan ng pagkagat sa braso at pagkatapos iwasan ni Lin Yuan ang suntok ng nilalang, ay sabay kinagat niya ang braso ng Ancient Savage Ape upang mawala sa balanse ang unggoy.
At nang makita na ng ating bida ang pagkakataon upang umatake ay agad niya itong inatake gamit ang kanyang buntot, agad na pinatamaan ni Lin Yuan ang kahinaang bahagi ng nilalang para mapabagsak, at iyon ay walang iba kundi ang mga binti ng nilalang, at nang mapabagsak ng ating bida ang Ancient Savage Ape ay mabilis niya itong pinasundan ng sunod pang atake at sa mga oras na ito ay ginamit ni Lin Yuan pang atake ang kanyang kamao upang suntukin ang unggoy, subalit nang tatama na ang atake sana ng ating bida ay nalimutan niyang ang kanya nga palang mga kamay ay masyadong maikli kaya naman labis-labis ang kabang naramdaman ng ating bida nang di umabot ang kanyang suntok na sana ay pangtatapos niya sa kanilang laban ng Ancient Savage Ape. At dahil nawala ang atensyon ni Lin Yuan sa kanyang kalaban ay hindi na nagsayang pa ng oras ang unggoy at mabilis itong agad na sumugod sa ating bida upang maghatid na naman ng kanyang mapaminsalang atake sa ating bida. At dahil nawala ang pagbabantay ng ating bida sa kanyang kalaban ay hindi na nito nagawang pang makaiwas at buong-buo nitong sinalo ang malakas na atake ng Ancient Savage Ape dahilan upang makatanggap ang ating bida ng malubhang pinsala mula sa kalaban at mapatalsik ito ng malayo sa lakas ng atake na tumama sa ating bida. At dahil sa bilis ng kinakalaban ni Lin Yuan gumalaw ay nasabi na lang ng ating bida na hindi lang malakas ang Ancient Savage Ape, kundi mabilis din itong magpadala ng sunod-sunod na malakas na atake, at dahil masyadong pabigla-bigla ang Ancient Savage Ape ay hindi na nito pinatagal pa ang pag-iintay makabangon ang ating bida at agad na rin itong tumalon papunta sa ating bida nang walang pag-aalanlangan, determinadong turuan ng leksyon si Lin Yuan dahil sa maling akal ang hinahangal ni Lin Yuan ang Ancient Savage Apes, subalit ang malakas na atake ginawa ng unggoy nang tumama sa likod ng ating bida ay walang kwenta sa kadahilan ng bato-bato ang likod ni Lin Yuan. At dahil sa nagigipit na ang ating bida sa kanilang ginagawang bakbakan ng Ancient Savage Ape ay naisip ni Lin Yuan na iisa na lang ang tanging kanyang paraan upang makaligtas sa Ancient Savage Ape sa pamamagitan ng kanyang makapanindig balahibong atake na kung tawagin ay Furry Breath. Subalit nag-aalangan ang ating bida itong gawin dahil ang teknik na Furry Breath ay sobrang matagal pakawalan kaya naman kung sakaling hindi magtagumpay si Lin Yuan na bigyan ng malakas na atake ang Ancient Savage Ape ay natitiyak niyang dito na magwawakas ang kanyang natitirang buhay, at upang tiyak na tumama ang atake ni Lin Yuan sa unggoy ay kailangan nitong makahanap ng magandang pagkakataon upang maisagawa niya ang Furry Breath sa pamamagitan ng isang bagay na makakapagpalipat ng buong atensyon ng Ancient Savage Ape. Kinagat ni Lin Yuan ang kamay ng Ancient Savage Ape para ito ay maabala kaya naman labis na nasaktan ang Ancient Savage Ape sa ginawa ng ating bida, at sa talas ng ngipin ni Lin Yuan ay hindi natiis ng Ancient Savage Ape na ito'y pabitawin kaya naman, puwersahan nitong inalis ang pagkakakagat ng ating bida sa kanyang kamay, subalit, nang akmang puwersahang wawarikan na ng Ancient Savage Ape ang bibig ni Lin Yuan ay may napansin itong asol na ilaw ang unti-unting lumalabas sa bibig ng ating bida. Hindi moari nang nilalang kung ano ang binabalak ng ating bidang gawin kaya naman sa pagtataka nito ay hindi niya namalayang gumagawa na pala si Lin Yuan ng isang labis na mapaminsalang atake na tiyak na pangtatapos sa kanilang alitan. At dahil sa pagtataka ng Ancient Savage Ape sa liwanag na lumabas sa bibig ni Lin Yuan ay hindi na nito napigilan pang pagmasdan ang Furry Breath ni Lin Yuan, at nakalimutan niyang mabilis na atakihin ito, kaya naman nang matapos si Lin Yuan maghente ng ilang oras ay handa na nitong bitawan ang Furry Breath technique. Samantala namang ang unggoy ng matauhan ay huli na upang ito'y makatakas sa ating bida, sa una ay sinubukan pa ng Ancient Savage Ape na pabahagyang umilag, ngunit nakabantay si Lin Yuan sa bawat kilos ng nilalang kaya naman tinalasod ito ni Lin Yuan sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang buntot sa mga paan ng unggoy, dahilan upang tuluyan nang hindi nakatakas ang Ancient Savage Ape sa atake ng ating bida. At nang walang ano-ano ay hindi na nag-aksaya pa ng oras si Lin Yuan at agad na nitong mabilis na pinakawalan ang atake tungo sa hangal na Ancient Savage Ape, at sa nangyaring salpukan nila ay kitang-kita ang malakas na laser beam na ginawa ni Lin Yuan at sa nangyari ay malakas na napatilapon ang unggoy sa malayo, hanggang ito'y tumama sa isang malaking batong bundok, at sa nakita ng ating bida na galos lang ang dinulot ng atake sa unggoy ay labis itong nagulat sa nangyari, dahil hindi nito inaasahang ang Furry Breath na kayang burahin ang isang bundok at walisin ang isang grupo ng mga pterosaur ng isang kisap mata ay tanging galos lang ang dinulot nito sa malaking unggoy na nasa kanyang harapan. Kaya naman labis-labis ang pagkagulat ng ating bida sa tigas ng katawan ng Ancient Savage Ape.
At habang hindi pa rin makapaniwala ang ating bida sa nangyayari, ay samantala namang ang Ancient Savage Ape nang masaksihan ang mapaminsalang atake ng ating bida, sa takot na baka bigyan na naman siya nito ng malakas na atake ay dali-daling umalis sa takot na baka siya ay tuluyang paslangin ng ating bida. Pagkaalis-alis ng Ancient Savage Ape ay labis-labis ang tuwang nararamdaman ng ating bida, sa kadahilanang sa wakas ay natalo niya ang unggoy na tinaguriang The King of Abyss Island. Kaya naman sa isip-isip ni Lin Yuan na dahil sa kanyang pagkapanalo sa unggoy ay mukhang siya na ngayon ang magiging boss sa lugar na ito, at habang pinagmamasdan ni Lin Yuan ang kanyang mga palad ay ramdam na ramdam niya ang pagkaubos ng kanyang enerhiya dahil sa kanyang furry breath technique na ginawa na labis-labis kung kumuha ng enerhiya kaya naman mukhang kakailanganin na naman nitong kumain muli upang manumbalik ang kanyang lakas. Mabilis lumipat ang eksena kung saan ay mabilis ang ating bida na nagtungo sa lawang maraming buwaya, at sa kanyang pagdating ay mainit itong sinalubong ng mga buwaya sa pag-aakalang ng buwaya na masisindek nila ang ating bida, bagamat batid ni Lin Yuan na magamit niya ang furry breath technique ay nanghina siya sa nangyari kaya naman nagtataka itong napaisip na bakit mabilis itong sinalubong ng mga buwaya, bagamat lubos na hamina ang ating bida sa naging laban nila ng Ancient Savage Ape ay matapang pa rin nito na tinindigan ang mga Sarcosuchus para muling makipaglaban. Ngunit sa takot ng mga buwaya sa ating bida ay mas pinili na lang nilang umatras at hayaan si Lin Yuan na isa-isa silang kainin. Maya-maya lang matapos kainin ni Lin Yuan ang karne ng Sarcosuchus ay agad itong nakatanggap ng gantimpala mula sa kanyang system dahil sa kanyang skills na devouring, at ang evolution point na natanggap ng ating bida ay 550 sa bawat pagkain ng buwaya. At habang ninanamnam ng ating bida ang kanyang masarap and pagkain ay pabahagya itong nagulat sa notification na lumabas mula sa kanyang system na naglalaman ng paglakas ng kanyang furry breath, pati na rin ang kanyang mga kaliskis ay mas lalong pinalakas din, at dahil ito sa unang beses ng ating bida ng pagkain ng Sarcosuchus sa unang pagkakataon. Matapos ng ating bida muling mapanumbalik ang kanyang buong lakas ay labis itong namangha sa natanggap niyang panibagong paglakas. Kaya naman ay walang katakot-takot nitong pinasok ang teritoryo ng mga buwaya nang walang pagdadalawang isip, at nang makita siya ng mga Sarcosuchus ay labis ang mga itong natakot sa ginawa ni Lin Yuan, binalak pa sanang magmakaawa ng buwaya na wag siyang kainin ng ating bida ngunit buong-buo na ang desisyon ni Lin Yuan na walang habas niya itong pagkakainin, kaya naman muli na naman nadagdagan ang evolution point ng ating bida sa kanyang pagkain ng Sarcosuchus. At sa bawat isang pagkagat niya ay ito'y nakatanggap ng 550 points sa bawat isa. Mabilis na lumipas ang isang linggo habang nagpapakabusog ang ating bida sa masaganang ani ng evolution points mula sa teritoryo ng Sarcosuchus, at ngayon ay kaya na ni Lin Yuan gumawa ng mahinang apoy na siyang ginagamit nito upang lutuin ang karne ng Sarcosuchus, at ang skills na ginagamit ni Lin Yuan na pangluto ay tinatawag niyang lighter version ng furry breath technique. Tuwang-tuwa si Lin Yuan habang nagluluto ng karne sa kadahilanang hindi na nito kailangan pang kumain muli ng hilaw, kaya naman pinuri nito ang kanyang talino sa paggawa ng mahinang apoy mula sa kanyang furry breath, at habang kumakain si Lin Yuan ay naisipan itong mag-check-in sa sistema, kaya agad nitong sinabihan ang system na gusto niyang mag-check-in dito, na mabilis namang agad na sumunod ang system sa inutos ni Lin Yuan at agad niyang inanalisa ang buong lugar, kung saan ang lokasyon ngayon ng ating bida ay nasa water around Abyss Island. At dahil muling nag-check-in si Lin Yuan ay muli na naman itong nakatanggap ng panibagong skills at ito'y isang A-rank na skills, at ito'y tinatawag bilang radioactive rays, kung saan ang ating bida ay kayang makagawa ng gas mula sa loob ng katawan ng ating bida na dragon's body, dagdag pa ng system na ang natanggap ng ating bidang skill ay ang pinakamalakas na hininga ni Lin Yuan, at dahil sa pambihirang lakas ng kanyang panibagong mapanirang teknik ay labis ang ating bidang nasiyahan, na umabot pa sa puntong magningning ang sobra ang kanyang mata sa labis na sayang nararamdaman, nasabi pa ni Lin Yuan na pinagpala talaga siya ng Diyos, dagdag pa niya na, sa unan niyang pagdating sa nakalipas na 2 araw matapos ni Lin Yuan mag-check-in ay nakatanggap ito ng Monster Compass na sobrang nakatulong sa kanya upang madaling mahagilap ang mga halimaw sa kanyang paligid ng madali, pati na rin ay nakikita niya rin kung ilan sila at ang kakayahan ng halimaw na umabot sa saklaw ng kanyang Monster Compass.
At samantala namang kahapon ang natanggap ng ating bida ay isang A-rank skills na kung tawagin ay Thorn Armor, at sa araw namang ito ay nakatanggap si Lin Yuan ng radioactive rays. Maya-maya lang habang kumakain si Lin Yuan ay may isang nilalang ang dumating at nagtungo sa kanyang harapan, ang cute na nilalang na isang daga at ang nilalang na ito ay tinatawag bilang Phoberemes. Ang giant rat na dumating ay may laki ng 3 to 4 meters, na may bigat ng 1 to 1.5 tons, kung saan ang nilalang na ito'y may malalaking ngipin, at may matalas na pangamoy, at may matalas na pandinig. Dagdag pa dyan na ang dagang ito'y nagtatago sa mga damo upang dito ay taintim itong makapagtago upang makapanghuli ng kanyang mabibiktima. At dahil sa napakaganda ng mood ni Lin Yuan sa mga araw na ito ay pinalapit niya ang Phoberemes sa kanyang tabi at inalok ng ating bida ang daga na samahan siya nitong kumain ng inihaw na karne ng Sarcosuchus. At sa pag-aalok ni Lin Yuan sa daga ay hindi naman ito tumanggi at masaya nitong tinanggap ang karne mula sa ating bida. Nasabi pa ni Lin Yuan sa maliit na nilalang na naaalala niya ang dati nitong pamumuhay bilang isang tao kung saan nung siya ay isang maliit pang nilalang. Bukod pa dyan ay labis na mahina si Lin Yuan sa mga years na iyon, kaya naman lagi itong binubuli ng mas malakas sa kanyang nilalang. Dagdag pa ni Lin Yuan na maswerte ang daga sa kanya, kaya naman inalok ni Lin Yuan ang daga na magmula ngayon ay tatawagan siya ng daga bilang Big Brother, at sa mga oras na ito ay balak ni Lin Yuan na protektahan ang kanyang bagong kaibigan, at nang matapos ang ating bida sa kanyang kinakain ay lumabas muli ang sistema kung saan dito ay nakatala ang buong impormasyon ng ating bida, mula sa host na si Lin Yuan, at race na aka Thunder Dragon, at ang state na puberty na pwedeng mag-evolve, pati na rin ang dugo ni Lin Yuan na isang Titan rank, na pwede ring mag-evolve, samantala namang ang kasalukuyang laki ni Lin Yuan ay 51 meters, at ang bigat naman ngayon ay umabot na ng 13,525 tonelada. At ang mga attack method naman ni Lin Yuan sa ngayon ay ito'y Dash, Bite, at Dragon Fling. At ang mga special skills naman ng ating bida ay ito'y ang Devouring na isang S+ skill, at may Lightning na isang C-rank skills, dagdag pa dyan ang Night Vision ni Lin Yuan na B-rank skill, pati na rin ang Monster Compass ng ating bida na isang B-rank skill, kasabay ang malakas nitong technique na kung tawagin ay Furry Breath, idagdag pa dyan ang panibagong malakas na skill ni Lin Yuan na Radioactive Rays na isang rank S, at ang huli, ito ay walang iba kundi ang Thorn Armor ni Lin Yuan na isang B-rank skill. Dagdag pa ng sistema dahil sa may dugo si Kun ng Ancient Mythic Titan Beast ay naitala si Koi sa kabundukan at karagatan, at nang dahil doon ay nakapasok si Lin Yuan sa panibagong antas na puberty na maari pang mag-upgrade sa susunod. Matapos malaman ni Lin Yuan ang pakiramdam ng muling paglakas ay labis-labis ang kumpiyansa nitong na sa ngayon ay kayang-kaya na nitong labanan ng walang pag-aalinlangan ang Savage Ape nang hindi nahihirapan. Bagamat unti-unting lumalakas si Lin Yuan ay hindi pa rin ito nasisiyahan, sa isip-isip ni Lin Yuan na nakakabagot mamuhay sa islang ito ng mag-isa, kaya naman gusto ni Lin Yuan makahanap ng makakasama niya para hindi ito mainip. Naisip ni Lin Yuan ang tinalo nitong Ancient Savage Ape, dahil sa tingin ng ating bida na medyo matalino ito kaya naman maari siya ditong makipag-usap kahit hindi sila nagkakaintindihang dalawa, at dagdag pa dyan na malakas ang Savage Ape kaya naman nais ni Lin Yuan itong gawing kaanib para naman hindi siya nag-iisa. Subalit bago mangyari iyon ay nais muna ng ating bida na dagdagan ang kanyang kasalukuyang laki kaya naman isinigaw ni Lin Yuan ng pagkalakas-lakas ang pangalan ni Kun dahil gusto niyang mag-evolve, at para lumaki ay ginamit ni Lin Yuan ang kanyang lahat ng evolution point na nakuha para sa pagpapalaki ng kanyang katawan. At sa ginawa ni Lin Yuan ay biglang nagliwanag ang kanyang buong katawan dahil sa pag-e-evolve, sa kasalukuyan ay nakaipon na si Lin Yuan ng 48,131 evolution points, kaya naman ay agad na itong ginamit ni Kun dahil sa kahilingan ni Lin Yuan, bagamat sobrang daming evolution point ang nagamit ng system sa pagpapataas ng ating bida ay nakakagulat na tumaas lang si Lin Yuan ng 0.50 meter. Kaya napatanong ito kay Kun kung nagkamali ba si Kun ng ginawa, dahil sa natatandaan ni Lin Yuan sa nakaraan ay tumaas siya ng 1 metro sa kakaunti lang na daang evolution point, subalit sa ginawang pagrereklamo ng ating bida sa sistema ay wala naman itong naging kwenta, dahil ibinalik lang ni Kun ang pagtatanong kay Lin Yuan kung nakapaglaro na ito ng isang online game sa nakaraan nitong buhay, na kung saan ang kanilang kasalukuyang mundong ginagalawan ay kahawig ng isang laro, na kung saan ang manlalaro na mas mataas ang level ay mas mataas din ang
kakailanganin upang makapagpa-level up, at nang dahil sa isini-wallet na katotohanan ni Kun sa ating bida ay halos mawala na ang kumpiyansa nitong madali lang itong makakarating sa 100 meters, kaya naman hindi na alam pa ni Lin Yuan sa mga susunod kung ilang daang libo ang kanyang kakailanganin upang muling makapagpalakas. At dahil sa napakahirap ng magpalaki pa ay hindi na inisip pa ni Lin Yuan ang evolution point at nagpo-post na lamang ito sa bagay na nasa tipak ng bato dahil gusto ni Lin Yuan magkaroon ng bagong kaibigan, at nang mahanap na ng ating bida ang bagay na iyon ay nagningning ang mga mata nito sa kanyang binabalak. Pagkakuha ay agad niya rin itong ibinigay sa kanyang maliit na kaibigan na pinangalanan niya bilang si Little Orange. At dahil sa binigyan niya ito ng maraming pagkain ay nais naman ni Lin Yuan na ibalik nito ang pabor na kanyang ginawa dito, na kung saan nais ni Lin Yuan na ito'y magtrabaho upang madili ng ating bida na mahanap ang lokasyon ng Ancient Savage Ape. Nang matapos ni Little Orange analisain ang balat ng Ancient Savage Ape ay tinanong ito ni Lin Yuan kung maaari bang mahanap ni Little Orange ang eksaktong lokasyon ng nilalang, na mabilis lang naman tumungo ang daga senyales na hanap nga niya ang lokasyon ng Ancient Savage Ape, at dahil sa nalaman na ni Lin Yuan ang paraan upang madaling makapagtungo sa Ancient Savage Ape ay masayang sinabihan ang kanyang maliit na kaibigan na sa oras na mahanap nila ang lokasyon ng Ancient Savage Ape, bilang kapalit ay bibigyan niya ito muli ng inihaw na karne, at dahil sa magandang alok ng ating bida ay hindi na ang daga tumutulpa, at dahil sa labis na gusto ng daga ang karne ay halos hindi na itong makapag-intay dahil sa labis na kasabikan na muling makatikim ng inihaw na karne. Kaya naman si Little Orange ay hindi na nagsayang pa ng oras at dali-dali itong pinangunahan ang daan patungo sa lokasyon ng Ancient Savage Ape nang sa gayon ay makakain ito muli, at habang papaalis sina Lin Yuan ay napansin ng manok, buwaya, at ang buffalo ang pag-alis ng ating bida, kaya naman labis ang mga itong nagdiwang dahil sa paglayas ng ating bida sa kanilang teritoryo. Hinihiling pa nila sa ating bida na sana ay wag nang itong bumalik sa kanilang lugar dahil nangangamba silang baka ay hindi na sila muling dumami ang lahi dahil sa patuloy ng pagkain ng ating bida sa kanilang koring nilalang. Ngunit sa isip-isip ni Lin Yuan ay sa oras na maging kaibigan na niya ang Savage Ape ay muli itong magbabalik sa ilog dahil wala itong balak na sayangin ang magandang pagkakataon. Mabilis na lumipat ang eksena, kung saan nagtatakang tinanong niya si Little Orange kung nasaang lugar sila nagpunta, dagdag pa ni Lin Yuan na hindi lubos akalaing may ganitong lugar sa Water Around Abyss Island na ganito nakakatakot na lugar, subalit habang nagtataka ang ating bida ay makikita naman si Little Orange sa kanyang ilalim na labis itong nanginginig ang pangangatawan. At upang makumpirma kung nasa kuweba nga ba talaga ang Ancient Savage Ape ay muling tinanong ni Lin Yuan si Little Orange kung nasa loob ba talaga ang Savage Ape dahil hindi nagmumukhang bahay ang kuweba ng Ancient Savage Ape. At habang takang-taka pa rin si Lin Yuan ay nagsinyas naman si Little Orange sa ating bida senyales na totoo ngang nasa loob ang Ancient Savage Ape na hinahanap ng ating bida, dahil hindi pa masyadong kumbinsido si Lin Yuan ay minabuti na lang niyang isama sa loob ng kuweba si Little Orange para sa katiyakan, sinubukan pa sanang kumawala ang daga sa kamay ng ating bida subalit wala naman itong naging silbi sa mga kamay ni Lin Yuan. Kaya na mawalang nagawa pa ang daga upang makatakas at tuluyan na nga itong isinama ng ating bida sa loob ng kuweba. Pagdating-dating pa lang nila sa loob ay ramdam nila ang masangsang na amoy ng mga nabubulok na bangkay. Nagtataka rin ang ating bida kung bakit hindi nakaka-detect ng halimaw ang kanyang monster compost kaya naman nagdududa na ito kung nasa loob nga ba talaga ang kanilang hinahanap. Pagdating ng dalawa sa bandang kalagitnaang bahagi ay tila ay wala pa rin silang naririnig na halimaw. Subalit nararamdaman ni Lin Yuan na ang kapangyarihan na nagmamula sa loob ay hindi ganun kalakas gaya ng Ancient Savage Ape, dahil doon ay buong tiwala si Lin Yuan na ang nararamdaman nilang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa Ancient Savage Ape, bagamat hindi nararamdaman ni Lin Yuan ang presensya ng Ancient Savage Ape ay may malakas ang kutob nitong hindi nagsisinungaling si Little Orange sa kanya kaya naman patuloy lang itong mas lalong lumalim, para makita nila ang dulo ng kuweba. Maya-maya lang ay naabot na rin ni Lin Yuan ang malawak na bahaging gitna ng kuweba at sa kanilang pagdating ay sumambulat sa kanilang harapan ang mga sapot ng gagamba at ang mga basag na itlog galing sa misteryusong nilalang na nakatira sa loob ng kuweba, kaya sa isip-isip ng ating bida habang pinagmamasdan ang buong kuweba na ito ay puro sapot ng gagamba. Maya-maya ay pabahagyang napatigil sa paglakad si Lin Yuan sa kadahilanang may naanino itong isang buhay na nilalang sa hindi kalayuan mula sa kanilang harapan.
Sa paglapit ng ating bida sa nilalang ay mabilis na lumabas ang sistema kung saan ang nilalang pala na ito ay ang Savage Ape na kanilang hinahanap. Ang Savage Ape ay may bloodline din ng kagaya sa ating bida na Ancient Mythic Titan Beast, na isang nilalang na nakapagtala sa kabundukan at karagatan na si Auhen. Ang Savage Ape ay may taas ng 15 meters, samantalang may bigat naman itong 1,603 tons. Kahit papaano ay naging tao ang Savage Ape sa pamamagitan ng pagkain ng isang prutas, dahilan upang mag-transform ito sa pagiging isang tao. At nang malaman ni Lin Yuan na naging isang tao ang Ancient Savage Ape ay makalaglag pa nga itong nagulat sa kanyang nasaksihan na kaganapan, lubos ang ating bida na hindi makapaniwalang naging isang tao ang Ancient Savage Ape, dagdag pa dyan na ang kinakalaban pala niyang Savage Ape ay isang babae kaya naman ganon-ganon na lang ang pagkagulat ng ating bida sa kanyang nalaman. Maya-maya lang ay napansin na ni Savage Ape ang presensya ng ating bida kaya naman napalingon ito sa ating bida, at dahil labis ang pagtataka ng ating bida kung paano naging isang tao ang Savage Ape ay lalo itong lumapit upang mas malapitan niya itong mapagmasdan. Hindi makapaniwalang si Lin Yuan habang nakatingin sa mga malaking bundok ng Ancient Savage Ape na ang Giant Ape ngayon ay naging isang maliit na babae. Nakita ni Lin Yuan ang bundok ng Savage Ape at napansin nitong hindi peren na wala ang sugat na natamo nito mula sa kanilang paglalaban. Bagamat hindi lubusan ng Savage Ape mahusay gumamit ng wika ng tao ay pilit nitong binigkas ang wika ng tao, kung saan ay pag-alit nitong tinanong ang ating bida na bakit ito'y naririto. Nang marinig ni Lin Yuan na nakapagsalita ang Savage Ape ng wika ng tao ay natuwa ito, tinanong pa ni Lin Yuan ang Savage Ape kung anong klaseng cultivation technique ang ginamit ng Savage Ape upang ito'y makapagbitaw ng salita ng tao. Habang abala ang ating bida sa pakikipag-usap sa babaeng unggoy ay sinabihan ng Savage Ape si Lin Yuan na tumingin sa likod upang ito'y mabilis na makapaghanda sa pagdating ng maraming butiki, at mula sa dulo ng kuweba ay unti-unting nagsipaglabasan ang maraming butiki nang malaman nilang may isang nilalang ang dumating sa kanilang teritoryo at upang bigyan ng mainit na pagbati ang ating bida ng mga lizard ay lahat silang nagtungo sa labas upang asikasuhin ang nanghihimasok na nilalang. Abangan sa susunod nating kwento, kung saan ay muli na naman nating masasaksihan ang lakas na taglay ng ating bida na kung saan ay walang kahirap-hirap nitong lilipulin ang mga nilalang sa loob ng kuweba, at sa pagpapatuloy rin ng ating recap ay susubukan ng ating bidang kunin ang isang kakaibang prutas na tinutukoy ng Savage Ape na siyang dahilan kung bakit ito ay naging isang tao, subalit sa kanilang pagtatangka na kunin ang prutas ay muli na namang mapapalaban ng matindi ang ating bida, na umabot pa sa puntong buhay na niya ang nakataya dito. Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating kwento ay mag-like, comment, at huwag mo na rin kalimotang i-open ang iyong notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.